Manatili pong nakabukas ang ating mga Biblia sa Acts chapter 4. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung iba po ay marahil ngayon lang po ako nakita. Sila po dito parang ngayon lang po kami nagkita-kita. Kaya ngayon lang din ako nandito ulit. Tagal na po. Sino pa ba? Mga bago sa aking paningin. Parang maliban po sa ating dalawang bisita dito ay lahat naman po ay parang kilala ko naman na at nag-meet naman na kami before. So magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay naninibago dahil 6 na buwan po ulit bago ako ay naka-attend po ng Sunday worship dito ng umaga ng Sunday maliban po nung sunrise service. Naninibago po ako kasi maliban sa matagal na ay kailangan ko rin po mag-adjust sa lingwahe. Dahil po sa Solsona ay Ilocano po ako nangangaral. Tapos bigla po ako dito, it's either English or Tagalog. Pero minabuti ko pong Tagalog para po ay hindi naman po sobrang manibago po kami sa Solsona. Dahil Tagalog po yung aming ginagamit na Bible. Pero po yung aking preaching ay sa Ilocano. So let's meet in the middle. Tatagalog po ako. Pero bago po ang lahat, let me greet the church. Happy 9th church anniversary. Gospel Light Baptist Church, Batak. Noon aking pong ginagawa yung mensahe natin para sa umagang ito, ninais ko pong balikan ang mga taong nakalipas sa ating iglesia. Gusto ko nga rin po sanang gumawa ng video, anniversary video, pero wala po akong break sa school. Dahil meron po akong mid-year class, at napakarami pa rin pong ginagawa, di ko po maipagsabay yung paggawa ng video at paggawa ko ng mensahe. Dahil tunay po na napakasarap sariwain at balikan kung paano tayo nagsimula at paano nagpatuloy ang ating iglesia. Di ba nga po nag-send pa si Pastor LA sa ating GC? I think yung video na yon is sa ating 7th anniversary. Dahil tunay po, napakasarap talagang sariwain kung paanong ang ebanghelyo ay kumilos sa ating mga buhay. Napakasarap sariwain yung napakaraming sinagot na panalangin ng Panginoon. Personal man ng mga miyembro, panalangin para sa buong iglesia, mula pag-aaral, pagtatrabaho, church property, church vehicle, renovation, napakarami pong sinagot. Napakasarap ding sariwain yung mga pagkakataon na inaayos pa lang po itong church property. Ang daming nagsikripisyo pinansyal. Wala pa po ako noon pero narinig ko po yung mga patotoo. Kung paano nag-ambagan per square meter. Nakakamiss po yung mga panahong pinatayo ito. Kahapon nung inaayos po namin yung mga upuan. Sabi ko, ba't parang mas masikip dito? Mas maluwang dito. Sabi ni Brother Linuel, paling yung chapel, Kuya Tef. At totoo po, may pagkapaling po yung chapel. Kami-kalmi lang po mga young people ang gumawa kasama ng ating pastor, ng mga kalalakihan ng church. Ang gumawa mula sa paghuhukay hanggang sa pagbuhos, hanggang sa mga pader, hanggang maipatayo po itong buong chapel na ito. So si Brad, andyan pa. Nasinta naman po namin eh. Hinulog-hulugan naman namin. Pero di po namin kabisado yung paggalaw ng lupa dahil maputik po masyado dito kahit straight Tatay Tony, papagalitan na kami. Para straight pa pero binuhusan na, paling na kasi gumalaw, maputik po masyado yung lupa. Nakakamiss pong balikan maging yung pagtatambak. Isang chat lang, mapababae, lalaki, mga nanay, mga tatay, galing sa opisina, galing sa school, napakabilis, parang flash lahat. Literal na one call away. Paglinisan, ganun din, anumang gawin. Lahat, one call away. Itong lahat pong ito, ang laman ng aking isip. Kahapon nung naghahanda para ngayon. Nakakamiss ang lahat ng mga ganitong pangyayari. Napakasarap pong sariwain yung mga Sabado na umaga na tayo lumalabas. Bibisita ng mga bata, mag-share ng gospel, magba-Bible study. Napakasarap sariwain na pagkatapos nating lumabas, babalik tayo dito. Magkukwento kung anong nangyari. May magkukwento na hinasaan ng itak,
Nung nag-share, mga kwentong hindi pinansin, nung siniran, may tinakbuhan, may dinedma, pero meron rin namang nakinig. At marahil nawa, sana naligtas yung mga nakinig na to. Ang lahat bumabalik by lunchtime, sama-samang kakain, magkukwentuhan kung anong nangyari na experience sa pag-evangelize sa labas. Nakakamiss sa mga ganitong moments, church. Iyan po lahat ang nilalaman ng aking puso. Simula nung ako'y sabihan ni Brother Linuel na maghanda para sa ating Big Sunday. Hanggang kahapon, hanggang kagabi bago po ako matulog. Dahil sa kwento po sa Acts chapter 4, kung saan ang mga apostol ay nagsisimula rin sa gawain ng pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, ay mayroon rin pong kanya-kanyang mga experiences. Bata pa po ang church dito sa Acts 4, kagaya natin. Sabi nga po ni Sister Christine nung Wednesday, tumatanda na po tayo, 9 years old, pero bata pa rin naman po tayo. Pero alam niyo po ba yung church dito sa Acts chapter 4? Sobrang napakabata pa, literal na nagsisimula pa lamang. Ang Acts chapter 4 po ay isang ganap na direktang karugtong ng chapter 3. Kung saan makikita po natin si Juan at si Pedro na nangangaral ng ebanghelyo sa templo na may pintuang tinatawag nilang maganda. Maraming tao noon dahil 3:00 ng hapon at kaugalian nila na pag 3:00 ng hapon sila po ay nananalangin sa templo. Mayroon noong isang lalaking lumpo. Mula pagkapanganak, dinala nila roon upang mamalimos. Ngunit imbes po na limusan siya ni Juan at Pedro, siya po ay pinagaling ni Pedro at ni Juan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng nasa templo ay nakilala ang lalaking ito, na ngayon ay nagugulat sila dahil nakikita nila ang lalaking ito. Hindi lang po naglalakad, kundi lumulundag, sumasayaw, nagpupuri sa Diyos. Sa verses 1 to 4 po ng chapter 4, sana po binasa po ninyo yung chapter 4. Makikita nating ipinapangaral ni Juan at Pedro ang muling pagkabuhay ni Jesus. At dahil po sa kanilang pangangaral, galit na galit yung mga Hudyo. Galit na galit yung mga bantay ng templo. Galit na galit yung mga Saduceo. At ikinulong nila si Juan at Pedro. In verses 5 to 12, makikita natin na kinaumagahan ay hinarap po sila ng Sanhedrin. Yung council po ng elders, ng mga leaders, ng mga Jews, ng mga priests sa kanilang lugar. At ang tanong nila kay Juan at Pedro sa verse 7, kung pwede po ninyong tignan, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginawa ang bagay na ito? Tanong po nila sa kanila. Sumagot po sila na puspos ng Espiritu Santo. Hindi po sila humingi ng tawad. Hindi sila nagmakaawa dahil sa kanilang pagkakakulong, kundi ipinahayag nila na ang lalaki ay gumaling sa pangalan ni Hesukristo ng Nazaret, na kanilang ipinako sa krus, ngunit binuhay ng Diyos at patungkol sa kaligtasan na sa Kanya lamang matatagpuan. In verses 13 to 22, walang maisagot po ang Sanhedrin. Hindi po nila maipagkaila ang milagrong nangyari sa lalaking dati lumpo. Kaya sinabihan na lamang nila si Juan at si Pedro. Alam po ba ninyo ang kanilang sinabi? Na sila'y tumigil na sa pagtuturo patungkol kay Jesus. Wala po silang maisagot. Dahil totoo naman, napagaling yung lalaki. Kilatain bagadan, isardon yung arudol. Deta, isursuro yung panggap ko ni Jesus. Pero sumagot po ulit ng dalawang apostol na ito. Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Nakaitimang panunot. Ano idurubang obraan may iti sumurot kanyayo wano iti sumurot iti Diyos. Haan mi nga mabalin, nga haan nga ibagan, anyaman iti nakita mi, kaniti anyaman nga nangnagan mi. Mga kapatid,
Sa ating pong kalagayan, hindi pa man din tayo yung ganitong tinatakot ng mundo. Pero kung tayo ay tinatakot na ng mundo at sinusubukan tayong patahimikin sa ating pananampalataya, kanino tayo tatakbo at magpapalakas? Tignan po natin sa verse 23 na ating binasa. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Ano pong ginawa nila? Nagtaray di church. Nagsubli di church. Tumakbo sila sa iglesia. Ang title po ng ating pag-aaralan is about the boldness forged by the church community. The boldness forged by the church community. Sorry, intro pa lang po yun. May 45 minutes pa ako. Ang katapangang pinanday sa kapatiran. Mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin sa umagang ito. The boldness required to face the world is forged and sustained by the community we return to. So at all times, Christians should be with the church. Ang katatagan na kinakailangan natin upang harapin ang mundo ay nahuhubog at pinapanatili ng komunidad na ating binabalikan. Kaya sa lahat ng oras, ang Kristiyano ay nararapat manatili sa iglesia. Gusto po ba nating magpatuloy ang ating church? Gusto po ba nating magpatuloy ang ating mga mangangaral na mangaral ng salita ng Panginoon? Yung ating pong salita ng Panginoon dito is calling us na manatili sa iglesia. Dahil wala po tayong ibang tatakbuhan, kundi ang church ng sa ganon, makapagpatuloy po tayo na mangaral ng kanyang salita. So as Christians, why do we need to be or to belong to a church? Sa mga hindi pa po miyembro ng church, at sinasabi ninyong may pananampalataya na po kayo, at nagsisisi na kayo sa inyong mga kasalanan, at sigurado mo nang ligtas ka, sigurado mo nang ikaw ay isang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, bakit natin kailangang mapabilang sa isang iglesia? Meron po tayong tatlong outline dito. For a corporate identity, for corporate prayer, for corporate stewardship. A corporate identity, corporate prayer, corporate stewardship. As Christians, why do we need to belong to a church? Una, for a corporate identity. We need to belong to a church because it is our true home in verse 23. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating mapabilang sa isang iglesia dahil kung tunay na ikaw ay isang Kristiyano, ang tunay na tahanan mo ay walang iba kundi ang church, kundi ang iglesia. Sabi po sa verse 23, and being let go, they went to their own company. Nakita po ba ninyo yun? And reported all that the chief priests and elders had said unto them. Pagkatapos nilang pagbantaan ng Sanhedrin, pagkatapos nilang palayain mula sa pagkakakulong, pumunta sila, sabi ng Bible, sa mga kasamahan nila. Pumunta o bumalik sila sa church. Ang sabi po ng Bible ng palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila. Maaaring mga kasamahan nilang yung 10 dahil 2 sila, 12 silang apostol, o maaaring yung 120 na kasama nila, o maaaring yung libo-libo na mga naligtas na sa kanilang gawain. Mga kapatid, alam niyo po ba na kung uugatin natin ang ginamit na salita dito sa company o sa kasamahan ay Diyos na nangangaluhulugan na ito'y kanilang pagmamay-ari na sarili nilang tahanan
sarili nilang mga kapatid. O sa simpleng sabi po, pwede nating basahin ito na sila ay pumunta sa kanilang sariling pamilya. Wala na po tayong pakialam kung yung 10 man, yung 120 man, or yung thousands na brethren, but the point is, mahalaga ay makita natin na ang iglesia ang kanilang binalikan dahil ang iglesia ang itinuring nilang pamilya. And being let go, they went to their own family. Ang iglesia po gustong-gusto magkakasama. Ang iglesia nagagalak, magkakasama-sama, lalong-lalo kung meron po silang kailangang pag-usapan. Lalo kung ikakabuti ng lahat o para sa kalalahatian ng Panginoon. Kaya nga nung pagka-uwi nila sa kanilang family na church, sabi po ng verse, and reported all that the chief priests and elders had said to them. Ibinalita po ni Juan at ni Pedro ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Alam niyo po ba nung LM kami, may 3 akong classmate na malapit lang yung bahay sa school. May isa, home court advantage. Nanay niya, teacher mismo sa school. At kung kami po ay nag-aaway-away, pag may nawala sa kanila, ni isa, sasabihin, ala, nag-awid. Ala, napang ko ni mama na. Ala, napang ko ni papa na. Ala, napang nagipulong. Ano pong gusto kong ibig sabihin dito? Si John at si Peter, sige sabihin natin. Yung 2 apostol, na panda nagipulong, di pamilyada ng iglesia. Umuwi sila sa kanilang mga pamilya. I hope we are all familiar, church, sa sinabi ng ating Panginoon in Matthew 12:46-50. Na sinabi po ng Panginoon, habang siya ay nagsasalita sa maraming tao, at dumating ang kanyang ina, si Maria at mga kapatid niya. Naghihintay sila sa labas dahil nais nilang siya ay makausap. May nagsabi sa ating Panginoong Jesus, at sabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sabi po ng ating Panginoon, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? At itinuro po niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. The point here, church, is that we need to belong to a church because the church is the family whom we can run to for us to be refueled. Wala na pong iba. Wala na po tayong ibang pupuntahan, tatakbuhan nang sa ganun tayo ay magpalakas. Kung tunay ngang Kristiyano po tayo, dapat hindi ka nag-iisa. Dahil hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng pamilya. Kailangan mo ang iglesia na magpapatatag sa iyong magpatuloy, lalo sa mga panahong mahirap magpatuloy. But church, is this how we are? Ganito po ba tayo? Kung si Pastor L.A. ba ay napapagod na sa kanyang ilang araw na Bible studies, pwede ba niya tayong takbuhan? Kung si Pastor Tepen ba tinatakot na ng pag-share ng gospel, pwede po ba kung kayong pagsumbungan? Kung yung mga workers natin umaayaw na, pwede ba natin silang tulungan, church? Church, we are family. Isa tayong pamilyang nangangailangan sa bawat isa. Bugbugin man po tayo ng mundo, hindi tayo dapat mag-isolate. Balik tayo sa church. Balik tayo sa ating pamilya. Wala nang iba tayong tatakbuhan, kundi ang church lamang.
And as Christians, why do we need to belong to a church? Pangalawa, for corporate prayer. We need to belong to a church because it is where we align with God's sovereignty. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong mapabilang sa isang iglesia na nananalangin sa Diyos. Dahil sa sama-sama po nating panalangin na iaayon ang ating mga buhay sa soberenya ng Diyos. Gusto ko pong ulitin, pakinggan po ninyong mabuti, church. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong mapabilang sa isang iglesia na nananalangin sa Diyos. Dahil sa sama-samang pananalangin natin, na iaayon ang ating mga buhay sa soberenya ng Diyos. Verse 24, And when they had heard that, nung narinig ng church ito, they lifted their voice to God with one accord. Matyagang nakinig ang church sa hinaing ng dalawang kapatid nila. At nang marinig na nila yung kanilang mga hinaing, ang lahat ay nanalangin. Sila po ay nanalangin. They all lifted up their voice to God with one accord. Ang sabi po sa verse 24b, at ito po ang kanilang panalangin, and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth and the sea, and all that in them is. Sa kanilang panalangin, kinilala nila kung sino ang Diyos. Pinuri nila kung sino ang Diyos, na siya ang may akda ng lahat, ang may hawak ng lahat. Kaya napakaganda po ng ating nabasa kanina, na ang Diyos ang nagpapanatili sa lahat. Who by the mouth of thy servant David has said, Why did the heathen rage and the people imagine vain things? Matyagang nanalangin ang church. Sa kanilang panalangin, kinote po nila yung Psalm 2 na propesiya sa Mesiyas o sa Kristo. At alam po natin na ang mga propesiyang ito ay nangyari sa ating Panginoong Jesus. Nadagdag pa niya sa verse 26, The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ, for a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast appointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together, for to do whatsoever thy hand and thy counsel hath determined before to be done. Nalala po nila yung propesiya at pagkatupad ng propesiya sa ating Panginoong Jesus. Na kung paano yung mga pinuno ng kanilang lipunan, maging ng mga kaparihan, ay nagsama-sama ng sa ganun kalabanin ng ating Panginoong Jesus, na siya ay patayin sa krus. At dagdag nila sa verse 29 to 31, yung hinaing nila sa Panginoon, Panginoon, matapos nilang pahirapan kayo, sabi nila, and now, pagmasdan po ninyo, Panginoon, their threatenings, and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word. Matapos pong pahirapan nila kayo, Panginoon, kami naman yung pinagbabantaan nila. Kaya nawa, bigyan niyo po kami ng katapangan, ng katatagan, ng sa ganon, maipangaral namin ang inyong salita. Verse 30, By stretching forth thy hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken. Niyanig po yung kanilang kinaroroonan, where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.
Pagkatapos po nilang nanalangin, anong nangyari sa kanila? Napuspos po sila ng banal na espiritu at nagkaroon sila ng katatagan na mangaral muli ng kaniyang salita. Pansinin po natin yung panalangin. Hindi nila ipinanalangin mapahamak yung Sanhedrin. Pinag-pray po ba nila na mapahamak yung Sanhedrin? No. Hindi nila pinag-pray na mapahamak yung mga pinuno ng Hudyo. Hindi nila pinag-pray na mapahamak yung mga pare. Hindi nila pinag-pray na mapahamak yung mga skriba. Kundi nanalangin sila na bigyan sila ng Diyos ng katapangan at katatagan na magpatuloy na maipangaral ang salita ng Diyos. Ito ay pagpapakita nila ng kanilang pagkilala sa Diyos. Sa Diyos bilang may kontrol ng lahat ng bagay, maging sa pananakot ng mga Hudyong ito. When the church hears about the threats, they didn't form a political protest or panic. They dropped to their knees and pray for more boldness. Kung ang iglesia po ay pinagbantaan ng mundo, hindi po ito sumusugod para magwelga o magprotesta o lumaban, kundi ang iglesia ay humihinto. Ang church ay humihinto, lumuluhod, at nananalangin ng katapangan ng sa ganon magpatuloy. The point here, church, is that we need to belong to a church because the church that prays together continues to preach the word with boldness together. Sana po maitatak sa ating mga kukote ngayon ito, church. Sa ating mga puso. Nasubukan nating wag nang mag-pray at tignan natin kung meron pa bang makakapag-share sa atin ng gospel. I dare you, church, stop praying. And then we'll see what will happen to our church. Pero subukan po nating magsama-samang manalangin. Hindi imposibleng lahat tayo ay tatapang na mag-share ng gospel. Kung ganun po, baka yung relyebo ng schedule sa preaching, schedule na magturo ng Sunday school, pagkaabutin ng ilang buwan. Abutin ng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. Pero tignan po natin ang malaking pagkakaiba natin dito. Kung inaaway tayo ng sinasabi nating tagalabas, mga unbelievers, ano ang ginagawa natin? Tayo rin po ay nakikipag-away, tayo po ay pumapatol. Yung mga disciples, hindi nila inaway yung mga nagbanta sa kanila, bagkos sila ay nagpray ng katapangan na magpatuloy para mapangharalan pa rin ng gospel yung mga taong itong nagbabanta sa kanila. Ito yung mahirap sa atin ngayon, mga kapatid. Nung time nila, hindi nila tinatanggap yung ebanghelyo dahil sa mismong mensahe nito. Pag-aralan niyo po buong Acts. Yung mga tao nung una, the people is not accepting the gospel because of the message itself na hindi nila gusto. Ngunit bakit para sa ating panahon ngayon, hindi na po tinatanggap ng mga tao yung ebanghelyo, hindi dahil sa mensahe, kundi dahil sa ating mga mensahero? How is this church? That the world don't accept the gospel not because of the message itself, but the messengers of the gospel. Hindi na maayos yung buhay natin, kaya umaayaw yung mundo sa ebanghelyo na sinasabi nating nagbago sa ating mga buhay. Yung church dito sa Acts 4, alam kung ano ang ipinapanalangin para sa mga kapatid nila. At sa kanila mismo, dahil narinig nila mismo kay John at Peter ang nangyari. Ulitin ko po, yung church dito sa Acts 4, amuda no ana iti ipagpray da kadigiti kakabsat da. Amuda no ana ipagpray da iti tunggal may sa kadakwada. Gaputan ng da mismo ko ni Juan ko ni Pedro, no ana iti napadasan da, no ana iti napasamak kaniyada. Mga kapatid, kung minsan nagtatanong-tanungan na lang po tayo, anong balita kay ganito? Kumusta kay ganito?
Okay ba sa ganito? Pambihira, baka isang taon na po yung concern natin sa ating prayer list para sa'yo. Baka health. Or wala nang nakalista sa'yo. Baka blanco. Di ka naman maka-attend sa prayer meeting. Di na po namin alam pagpa-pray sa inyo. Di namin ma-update kung ano yung nandun. At alam po natin, nakita rin po ito ni James, na may relasyon ng kaayusan ng isang iglesia sa kalalagayan nito sa panalangin. Kung walang oras ang church sa prayer, walang kaayusan sa church. In verse 31, and when they had prayed, they that assembled, they were filled with the Holy Ghost. They spake the word of God with boldness. Lahat sila nanalangin. Lahat sila nagsama-sama. Hindi virtual. Hindi tawag-tawag lang. Hindi chat-chat lang. Nagsama-sama po silang nag-pray. And when they prayed, they were filled with the Holy Ghost. At pagkatapos nun, nakapangaral sila ng may katapangan, ng may katatagan sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo, ilan ang Bible study leaders? Ilan ang Sunday school teachers? Ilan ang preachers? O ilan ang mga assistant ng mga teachers na to na magse-set up physically? Mga physical matters man lang. Na kung may fellowship, ilan yung bahala sa setup? Ilan yung bahala sa pagkain? Ilan yung nagluluto? O iba pang mga pangangailangan para sa mga gawain natin? Ilan? Yes, masasabi natin, marami rin naman. But this church in Acts 4, it was all of them. Lahat po sila. Kumilos. Hindi lang isa. Hindi lang dadalawa. Hindi lang sasampu. Hindi lang dadaan. Lahat sila. Bakit iba sa atin? Bakit po iba sa atin hindi? Alam niyo po ba bakit? Madalas napapabayaan natin ang pangkalahatang panalangin. Church, huwag kayong yumuko. Tingin po kayo sa akin. Napapabayaan natin ang pangkalahatang panalangin. May I challenge everyone, church? Sana magkita-kita tayo Wednesday. Because another point here is, we need to belong to a church because the church that prays together leads us to have a church-minded prayers rather than self-centered prayers. Try mo umattend ng Wednesday prayer meeting. Kung ano man yung personal na mga gusto mo sa buhay, mga panalangin na gusto mong sagutin ng Diyos para sa inyong sarili, magbabago yan para sa panalangin na makakatulong sa buong iglesia. Hindi po tayo nananalangin para sa isang madaling buhay. We are not praying for an easy life, a comfortable life. Rather, nananalangin tayo sa buhay na mayroong katatagan at pagpapatuloy sa iglesia. And lastly, as Christians, why do we need to belong to a church? Pangatlo, for corporate stewardship. Ibig sabihin, may responsibilidad. Corporate, ibig sabihin, hindi lang iisa, hindi lang dadalawa. Pangkalahatang responsibilidad. We need to belong to a church for corporate stewardship because it is where we share responsibilities of Christian life. Bilang mga Kristiyano po, kailangan nating mapabilang sa isang iglesia dahil dito lang natin maipapakita na nagagampanan natin ang ating mga responsibilidad sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi mo po pwedeng mapagsilbihan ang iyong mga kapatid sa labas ng church. We only could serve our brethren through the church. Sabi po dito sa verse 32, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Lahat sila na naniwala sa ebanghelyo
Sila po ay nagkaisa. Kung aaralin po natin mas malalim saan sila nagkaisa, sa doktrina. Nagkaisa sila sa pananampalataya. Nagkaisa sila sa pamumuhay. Nagkaisa sila sa kanilang mga interes. Nagkaisa sila sa mga ordinansa ng iglesia. Maging sa pananaw sa buhay, sila po ay nagkaisa. Nagkaisa sila sa mga responsibilidad sa loob ng kanilang church. To the point na sabi po ng verse 32, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Hindi nila itinuring ninuman o hindi tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi itinuring nila ito na ito'y para sa lahat. Yes, may karapatan ang mga kapatid na ito sa kanilang mga ari-arian. Ngunit ito ay ibinilang nilang mga pagmamay-ari ng iglesia. Nang sa ganon, ang lahat ay makinabang sa mga ito. Hindi ko po sinasabing ibenta niyo po yung inyong mga ari-arian at ibagay sa church. Pero makikita po natin yung ibig sabihin nito sa ating pong konteksto maya-maya. Sa kanila, sabi po ng verse 32, walang sapilitan. Bukal sa loob. Lahat ng mga ito, ginawa nila na bukal sa kanilang kalooban. Verse 33 and 34, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. At nagpatuloy ang kanilang gawain. Nangaral ng mga apostol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Hindi naman po sa walang pagmamay-ari po yung ibang mga members. Kundi meron pong mga tinethreat sa kanilang mga ari-arian. Yung threat po sa church nung time nila, hindi na lang yung threat na huwag kayong mangaral ng gospel. Yung threat na rin po sa kanila, sige, magpatuloy kayo. Gobyerno kami. Kukunin namin lahat ng inyong mga ari-arian. Kaya kung sinong may access sa mga properties na ito, kung sinong may possession, sila yung nagbenta. Yung iba nagbenta na agad, nang sa ganun nga, hindi po makuha ng mga leaders na to. At nang sa ganun, mapakinabangan ng church. At itutuloy ko po 35 to 37, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who was by the apostles, was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Kahit ganon naman po ang nangyayari sa kanila, wala pong garapalan na nangyari. Yung distribution is according to their needs. Kung sinong may pangangailangan, sa kanya ibibigay. Ibinibigay lang at kinukuha kung ano ang pangangailangan. Dito po makikita natin na pagkatapos pong ginawa nila ito, sa verse 33, dahil meron po silang mga resources, yung mga apostol, nakapagpatuloy po na nag-witness sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. At sabi po sa verse 34, walang ni isa sa kanilang iglesia ang namulubi. Walang ni isa sa kanilang church ang nangailangan ng kahit anuman. Pagkain man yan, kasuotan man yan, kahit ano. No one of them lacked. None of them lacked. Neither was there any among them that lacked. Walang nagkulang. Walang nawalan. The grace was great upon them all. The point here, church,
is that we need to belong to a church because the church is the only place where we can prove our faith through our sacrifices. Pansinin po ninyo kung paano ikinento ni Lucas sa verse 32. At kung gaano karami silang nanampalataya, were of one heart, sila'y nagkaisa sa puso at sa kaluluwa. Ibig sabihin, sa lahat ng mga katuruan, sige, masabi po natin, we are one in doctrine. But are we one in responsibilities, church? Nagkakaisa po ba tayo sa mga responsibilidad sa loob ng iglesia? Sila po, ginawa nila. Na nung sinabi po ni Luke dito, nung kinento niya, silang nanampalataya, nagkaisa hindi lang sa puso, kundi sa kaluluwa, sa lahat ng kanilang pamumuhay, sila'y nagkaisa. Makikita po natin dito na ang buhay Kristiyano ay madalas nangangailangan ng pagsasakripisyo. Our lives as Christians often requires sacrifices. Hindi po requirement yung sinasabi kong sacrificial giving para maligtas. Kundi ito po, kung tayo po ay nagsasakripisyo, ito po ay pagpapakita na tunay kang ang ligtas. Hindi pwede na kung sinasabi mong Kristiyano ka at miyembro ka ng church at nakikita mong may pangangailangan ng church, tas wala kang pakialam. Baka wala kang puso. Wala kang buhay. Wala kang kaluluwa. Ng kagaya ng Acts 4. Sa kanilang pagsasakripisyo, sa kanilang mga ari-arian, tangible sacrificial giving. Ipinagbili nila yung church po dito sa Acts 4, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian para sa pangangailangan ng church. Nang sa ganon, magpatuloy yung mga apostol sa pangangaral sa misyon. Nang sa ganon, yung kailangan ng church, matustusan. They protected the harmony of the church by taking care of one another's practical needs. Pinanatili nila ang kaayusan ng iglesia sa pag-aasikaso ng mga material na pangangailangan ng bawat isa. Material na pangangailangan ng mga apostol, material na pangangailangan ng kanilang mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi na po natin pinag-uusapan. Sabi ko po kagabi, kung 10% man yan, or kung nagiging legalistic yung ibang church na kinocompute nila, may 10%, iba pa yung 10% na benevolence, iba pa yung 10% every 3 years, hindi 23%. Hindi na po usapan yung percent na iyan. But we should give according to what the church needs. According to what you have in accordance with what the church needs. Magbigay po tayo ng naaayon sa kung anong meron tayo at naaayon sa kung anong nakikita natin na pangangailangan ng iglesia. Sa ating pong konteksto, hindi na lang po ito usapang pera, kundi pati na ibang bagay. Kailangan ng magluluto. Kaya mong magluto, edi magluto ka. Kailangan ng maglilinis. Imposibleng hindi mo kayang maglinis. Maglinis po tayo. Kahapon, ang maglinis, ilan lang po dumating. Mga workers lang ng church. Ano po ito? Kailangan ng allowance para po magsilbi sa church? Kailangan ng magsusundo. Kaya mong mag-drive, magsundo ka. Kailangan ng sasakyang panundo, may sasakyan ka, paggamit mo. Kailangan ng worship leaders, kaya mong mag-lead ka. Kailangan ng tutugtog, kaya mong tumugtog, edi magtugtog ka. Kailangan na mag-aalaga sa mga batang makulit, kailangan na mag-a-usher. Imposibleng walang ibinigay sa'yo ang Panginoon na kaya mong gawin para sa church. Kung ano man po yan, gawin natin yan sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa natin ito sa loob ng church. Mga kapatid, tignan natin ang pangangailangan ng ating iglesia, ng ating mga manggagawa.
ng ating pasilidad, ng ating mga kasangkapan, ng ating mga misyon at ng mga miyembrong nangangailangan. And this is the very point why we need a church. As Christians, why do we need to belong to a church? For corporate identity first. Ganito na po ba ang turing natin sa iglesia? Pamilya? Na default na ating inuuwian? O parang isang kainan lang na kung gusto mo yung pagkain na ino-offer ay punta ka. Or isang parlor na pag ayaw mo na yung buhok, pupunta ka para maayusan. Mga kapatid, hindi po ganon dapat ang turing natin sa iglesia. The church is our default home. The church is our family. Ang tingin po ba natin sa iglesia ay ang lugar kung saan natin naiaayon ang ating mga buhay sa soberenya ng Panginoon, sa soberenya ng Diyos. Because we need a church for corporate prayer. But what happens, church? 1/4 corporate prayer. 1/2 corporate prayer. Depending corporate prayer. And it is for corporate stewardship. Hindi lang po ang ating pastor ang may responsibilidad sa church. Pagod naman. Kung ganon. Napakahirap naman. Mahirap na nga. Mas mahirap pa kung ganon po yung ating mentalidad. Kasi Pastor L.A. lang po yung merong stewardship dito. Na sa kanya lang ipinagkatiwala. Yes, siya pinagkatiwalaan ng Diyos sa iglesia. Pero tayo po sa isa't isa ay pinagkatiwala ng Diyos. Nasabi nga po ng salita ng Panginoon, we are responsible sa napakaraming one another na sinabi po ng Biblia. We need the church because this is where we share our responsibilities in the Christian life. Bilang gospel conclusion po, sana makita po natin ito. Jesus gave everything for the church, so our commitment to His church should mirror His. Ulitin ko po. Jesus gave everything for the church, so our commitment to His church should mirror His. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang buong buhay para sa iglesia. Kaya marapat lamang na ang katapatan natin sa kanyang iglesia ay tumugma sa pagmamahal na kanyang ipinakita. Ito na rin po yung panawagan sa atin sa umagang ito, na sana makita po natin na kung paano ibinuhos ng ating Panginoon ang kanyang lahat para sa church, ay ganun rin po yung ating commitment para sa ating church. Ibinuhos mo na ba lahat para sa church? Hindi yung extra lang. Kung ano lang komportable ako. Yung hindi ko mafe-feel na nawalan ako. But the heavens gave all. The very riches of heavens gave Jesus Christ His riches. Nang sa ganon, matubos niya ang kanyang iglesia. Ganon po ba ang ating paningin sa church? Sabi po sa salita ng Panginoon in 1 John chapter 3, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. At ito po ang panawagan, kaya't dapat nating ialay ang ating buhay para sa sarili mo ba? Sabi po dito sa sulat ni Juan, dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sino mga kapatid? Sino ang iyong ina? Sumugot si Jesus. Sila. Sila. Ang church. Mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama at sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Mga kapatid, we need a church, but we also need to serve the church.
Kailangan natin ng isang iglesyang kabibilangan at pagsisilbihan. Dahil ang katatagan na kinakailangan natin upang harapin ang mundo ay nahuhubog at pinapanatili ng komunidad na ating binabalikan. Kung panghihinaan ka, sige, try mo bumalik sa mundo. Kung lalakas ka pa. Hindi, lalo kang ilulugmok ng mundo. Pero balik ka sa church, balik ka sa Panginoon. Tignan natin anong mangyayari. The message is very clear. Ang katatagan at katapangan na kailangan natin upang harapin ang mundo at magpatuloy na maghayag ng kanyang salita ay nahuhubog at pinapanatili ng komunidad na ating binabalikan. Kaya sa lahat ng oras, ang Kristiyano po ay nararapat manatili sa iglesia. Ito po ay active na pananatili. Hindi lang yung uupo ka dyan. May gagawin ka sa church. Magpipray ka with the church. You will go to the church. It's your default. Dahil ito po yung ating gasoline station. Dito po tayo nagpapalakasan. Don't isolate. We should always go back to the church where our Lord Jesus Christ is being preached. Manalangin po tayo.